All right. Okay, So welcome sa ating Squammies podcast. pilot episode ng Squamish podcast. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin itong kalokohan na 'to. Ah, so please bear with us guys kasi ito yung first time namin gagawin to. So ano ba yung mga i-discuss natin ngayon, Albs? Mga basic lang kasi sa Facebook group natin maraming mga nagtatanong mga basic information na kailangan nila kung paano mag-start ah, sa sa pagda-diet, sa pagbubuhat, ganyan. So, pumili lang tayo ng mga most common na tinatanong nila dito tapos pag-usapan lang natin siya kung ano yung mabibigay natin sa Yeah. kanila. Ayan. For Yeah. lang, educational purpose based sa experience namin. Yan. Okay. So basically Ready? ang topic natin today is all about diet and nutrition. Hmm. Siyempre, kasama rin dyan yung workout. So Okay. sige, ano ba yung una nating tanong? Ano ba So, una nating ang topic? number one, so paano mag-compute ng calories? So, ano ba yung calories? So, Paano siya yun. kino-compute? Sige nga. Yun. Yung calories kasi, para siyang ano eh. Yun yung energy natin eh. Sa, sa buong araw. So, para siyang, kumbaga sa kotse, siya yung gas na nagbibigay ng energy sa atin to move. So, saan ba natin nakukuha yung calories? So, yun yung mga foods na tinitake natin or mga drinks na iniinom. Doon. Hmm. So, paano mo siya i-compute? So, ayun, lahat naman kasi tayo, quick background lang, lahat naman tayo may maintenance calories na tinatawag. So, ano ba yung maintenance calories? So, yun yung calories na pag in-intake mo or pag kinain mo, tapos gumawa ka ng activity for the rest of the day or normal activity mo, kahit yung pagtulog mo, kasama dyan, yung activity na yan, hindi ka mababawasan ng weight. Kaya nga tinawag na maintenance calories. So, ayun siya. So, paano ba i-compute? Actually, there are lot of ways eh. Pero yung most common na ginagamit natin is first, is punta sila dun sa tdeecalculator.net or .com or download sila ng MyFitnessPal. They just need to fill up some information there na tatanong sila ng height, weight, and goal. Then automatic yung app magbibigay na ng suggested calories. O teka Coach Romar, bakit ko pala kailangan mag-compute na calories? Para saan siya? Anong gagawin ko sa numbers na yun? So, dun mo malalaman kung ano ba yung, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung maintenance calories natin. Dun mo malalaman kung ano ba yung calorie intake mo na dapat mong kainin per day. Okay. Do'n ba ako magkaka-abs? Yes, actually doon. Kasi, so, yun nga, na-discuss natin na yung maintenance calories. And then, once makuha mo yung maintenance calories mo, ano ba yung goal mo? Kung gusto mo magka-abs. So, if you want to go, or if you want to get your abs, you just have to Hmm. diet or bawasan mo yung maintenance calories mo. So, karaniwan dyan, ang binabawas is 500 calories kagad. For example, yung na-compute mo is 2,500 calories yung maintenance mo. Example lang yun ha. Hindi lahat, 2,500. Tapos minus 500. So, for the day, kain ka ng 2,000 calories lang for 1 week. Ganun. Para magkaroon ka ng weight loss or para mabawasan yung timbang mo. And yun yung tinatawag na calorie deficit. Yung So yun, sige Coach Alvin, ikaw naman tatanungin ko. Paano ba, kasi di ba, karaniwan naman nagda-diet. Ang gusto naman nila is, mawala yung taba sa tiyan nila, most probably. So paano ba dapat? Ano ba yung dapat gawin? meron nga akong nabasa sa chat na nagtatanong paano matanggal yung taba sa leeg, paano ba 'yan? Anyway, yung mga ganyan, Bawasan. taba sa leeg, taba sa tiyan, taba sa kilikili, wala naman tayong unless magpa-liposuction ka, kung may budget ka, sige lang. Pero wala naman tayong parang tinatawag na spot reduction. So, ang Mhm. kailangan mo rin, dito ko-connect yung na-discuss natin na calories sa first question. So, ang kailangan natin ng calorie deficit para unti-unting mabawasan yung timbang natin. Tapos sasabay na dun yung mga yung taba sa tiyan, taba sa kilikili. Kumbaga,
pangbuong katawan. Kapag nag-calorie deficit ka, hindi lang mababawasan yung isang part ng katawan mo. So, dapat ano yun, panglahatan. So, Mm. in short, walang spot reduction. Kailangan natin ng matinong ang calorie deficit, tapos sasamahan natin na exercise and activities. Yun. Kaya din, dyan din pumapasok yung ano eh, yung pag nakikita ng mga tao na humuhupak na yung mukha natin kasi yung mukha din kasi natin may mga body fats yan. So, Mm, and more often than not, yan nga actually yung unang nababawasan ng body fat. Kaya pag pumapayat tayo, nakikita kagad nila yung hupak ng pisngi natin, nakikita natin yung mga panga natin. mm, So, kaya tayo nasasabihan na, tigil mo na, tama na kasi ang pangit na. mm. Yun. So, yun nga. So, paano magtanggal ng taba sa tiyan? Do the calorie deficit and next thing you know, bawas na yung taba mo sa tiyan. Yun. Tuloy-tuloy mo lang. So, move on na ba tayo sa next question? Yeah, let's go. Next question natin, kailangan ko bang tanggalin ang rice para pumayat? Ito ang sobrang daming naniniwala dito na para ano na lang, New Year's resolution or mangangako sila na sarili nila na magda-diet na sila. Ang una-una nilang tinatanggal yung kanin. Bakit? Anong Rice. kasalanan ng kanin? Totoo. Ayan. Lagi lang sinasabi. Starting Monday, hindi na sila mag-rice. Skyflix na nga lang daw kakainin nila. Salads, yung mga ganun. Parang, Okay. ang laki talaga ng kasalanan ng rice. Akala nila yung carbs, kasi sinasabi nila carbs is, yun nga, sinful food. Pero in reality, sabi nga natin kanina, dun sa na-discuss natin, um, it's about what you eat eh. It's about managing yung kinakain mo. So, eto quick trivia lang. Ang 1 cup of rice or, 1 cup of rice, nasa ano lang siya 200 calories lang siya. So, kung 2,500 yung calories mo per day or 2,000, so, ayun, pwedeng-pwede ka kumain ng rice kasi wala talagang kasalanan yun. So, question is, kailangan ko ba tanggalin ng rice para pumayat? No, hindi kailangan. Kasi it's all about your managing your food intake. Ayun. So, kumbaga, there's no inherently good or bad food. Nagsalad ka nga, pero yung salad mo naman, bumabaha ng, ng sauce. O wala Sauce. din. Totoo. Diba? Kaya yun, be mindful din sa mga gustong mag-diet na sa salad lang yung kakainin. Wala namang masama. Hindi namin sinabi na huwag kayo kumain ng salad. Pero be mindful dun sa dressing. Kasi most of the time, yun yung mataas yung calories. Yung dressing. Hmm. Last question. Nasa last question na tayo. Sa mga susunod na Yan. episode, kapag nasanay na kami, magsasagot pa tayo ng mga madaming questions. Yan. Yan. Ah, Tapos, ano- so, ikaw ba? sige, go. Hindi, ayun, sasabihin ko lang bago tayo mag-proceed dun sa last question natin is, ayun, kung ano man yung gusto nyong malaman about, o gusto nyong i-discuss namin, reply lang kayo din sa email newsletter natin. Tapos, di-discuss natin yan. Para Okay. mabigyan namin kayo ng fitness tips and diet hacks. So, ayun nga, let's proceed with our last topic for tonight. Sabi dito is, nahihiya ako mag-start magbuhat. Ano yung dapat kong gawin? Ikaw, Hmm. bilang introvert, 'di ba introvert ka sabi mo? So, paano mo in-overcome yung pagiging introvert mo when you Ayan. start doing or going to the Oo. gym? Kasi nung bata ako sobrang mahiyain ako kasi unang-una sobrang payat ko tapos 'di ba papasok ako kasi sa gym makikita ko kaagad sa gym yung mga mas malalaki sa akin tapos feeling Ah, ko sobrang alam na nila yung ginagawa nila tapos pag nagbuhat ako ng sobrang gaan na dumbbells baka pagtawanan nila ako pero mm, ayun. Parang ang tagal kong nagpabili pa ako sa parents ko ng ano, ng parang bench press sa Quiapo, ng dumbbells, unti-unti. Para sa bahay lang ako kasi nga nahihiya ako. Pero in the end, wala naman pala yun. Simpleng sagot, wala silang pakialam sa'yo kung pumasok ka sa gym na first time mo na newbie. Hindi ka nila pagtatawanan. In fact, karamihan ng mga
nasa gym, sobrang friendly nila, sila pa yung magiging kaibigan mo talaga. Tapos tutulungan ka nila magbuhat, ganyan. So, wag kayong mahiya. Sa umpisa lang siguro pagpasok, pero ano lang yun, hindi ka kasi familiar pa sa bagong environment. So, pagtagal-tagal naman, few days, ganyan, masasanay ka din, makikilala mo yung mga tao. Tapos kung hindi mo talaga alam, lagi kang just ask question. Hanapin mo kung sino yung bantay sa gym or kung sino yung tingin mong doon, feeling mo may experience. Approach mo lang sila. Most of the time naman, tutulungan sila. Ready sila tumulong sa inyo. Ayan. Oo. So yun, Ikaw, wag kang may experience ka matakot. ba na nung first time mong magpunta sa gym? Paano ba? Kasi ako since ayun nga, Makapal athlete-athlete, na mukha mo, ganun. maglalaro ng basketball. So parang na Ayan. ako dun sa Sanay ka working na. out, parang Hmm. hindi kailangan to eh. So I have to go to the gym. And yun nga, sabi mo, agree ako dun sa sinabi mo na yung akala natin ginajudge nila tayo because of that we are beginners. Pero in reality, tayo yung nang-judge sa kanila na ginajudge tayo. Gets mo? So, Hmm. ginajudge natin yung ibang tao sa gym na ginajudge nila tayo dahil beginner tayo. When in fact, hindi naman talaga. Hmm. And yun nga, more often than not, sobrang mga friendly nila, tutulungan ka nila, yung spot, tuturo sa yung tamang form. You just have to approach and ask for assistance na, uy, ginto. Yun nga, sabi mo din na, kausapin mo yung bantay. Kasi for sure naman yung bantay, marunong yun sa gym eh. Maalam Tinawag yun. mo no? Bantay, bantay. Tapos sumagot, "Woof, woof, woof." Gumanong kami mo. Okay. Ayun nga. Siguro ang ano lang, minsan ang fear ko dati is, um, yun nga, I mean, ako naman naranasan ko din. May times din na naranasan ko, especially pag lilipat ako ng ibang gym, na baka i-judge ako dun sa program na ginagawa ko and all. Pero yun nga, if you're totally beginner, well, approach mo lang yung bantay kasi sobrang friendly ng mga tao sa gym. Kasi, yun nga eh, the mere fact na nasa gym sila, ibig sabihin, may disiplina sila. So, Tsaka isipin mo na din, nanggaling din sila sa ganong stage na sila yung super mm. newbie na kinabahan din sila pero ngayon sila yung may experience, ganyan. So, nothing to worry about. And ayun, kung gusto mo ng gym na na friendly talaga, PM mo ako. Hmm. Nag-vlog. Okay, promote mo na yung mga nasa Ayun, Quezon kung City area dyan. nasa Quezon City area ka, tapos naiya ka mag-gym, PM mo ako, meron tayong gym sa PhilAm, sa tapat ng Trinoma. Pro Athlete Performance Center. Ayun. Yan. Okay, Nag-vlog. may Ikaw pa promotion kay ka Kat. agad. Okay, ayun lang. Very, very short lang. Tapos siguro sa mga susunod na ah, episodes, kukuha tayo ng mga questions mula sa magpo-post tayo sa Facebook group. Tapos doon yung pwedeng ilagay yung mga questions nyo doon and then Tapos discuss sasagutin natin. namin dito sa podcast na to, sa session na to. Yan, 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 yan. Okay. Alright. Tapos i-follow nyo na rin kami sa nagsisimula na kami sa TikTok, Sa ganyan. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. TikTokers na kami. Let's go. Let's Ayun lang. go. See you. Arf, Salamat arf. sa pakikinig. Bye. Bye.